Hi everyone! Happy weekends! Happy Saturday to all of you! Hello! 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 Kamusta? Kamusta? Napanood nyo na ba yung ating recent na upload? Okay, sa mga hindi pa po nakakapanood, please do check on my channel, Leluna, okay? At para sa mga new subscribers natin, welcome po sa inyo. Please do subscribe, okay? If ever man na mag-resonate po sa inyo yung mga mapapanood nyo po. Okay. And sa mga subscribers na natin, welcome back. Hello. Kamusta kayo? Kamusta ang family? Kamusta ang weekends? Okay. So, meron na naman tayong bagong pick a card reading. Okay, so this time, we have some mga charm, kaunting charm, okay? So, titingnan natin mamaya kung magagamit natin. And some dates, okay? Tingnan natin yung date na magagamit natin ngayon sa reading natin. Okay. So, sa harapan ninyo, merong 2 pile again. Okay. Pile number 1 is a heart. Okay. It's a smiley pendant. Okay. A smiley pendant. Okay. Pile number 1 is smiley pendant. And pile number 2 is a heart. Okay. A heart with a lock. Okay. Nakikita ba? Ayan. Okay. So, please choose kung anong pile yung sa tingin mo yung mag-resonate sa'yo. Ang topic natin for today, alam kong ayaw nyo na sa ex. Again, tingnan natin, mahal ka pa ba ni ex? Tingnan nga natin kung si pile number 1, pile number 2 is mahal pa ng kanilang ex. So, this is pile number 1, pile number 2. Huwag natin patagalin. Pili na kayo ng pile. Guys, pwede kayo mag-meditate para mapili nyo kung ano yung pile na sa tingin nyo mag-resonate sa inyo. Okay. Kung nakapili na kayo ng pile, start na tayo kay pile number 1 with smiley pendant or charm. Okay. So, tabi muna natin si pile number 2. Pile number 1. Tingnan na natin kung mahal ka pa ng ex mo. Guys, this is lot of cards, okay? So, marami akong card, oracle, na ginamit, and 2 types of tarot, okay? So, tingnan natin, ha? And meron tayong love message oracle, okay? So, titingnan natin. Ano yung mga messages sa'yo? Ano yung mga kailangan mo malaman? So, pile number 1, tingnan natin kung mahal ka pa ng ex mo. Okay. First card. Uy! The Tower in Reverse. Again, kung palagi kayo nanonood ng tarot reading, pick a card, alam nyo kung ano ibig sabihin ng Tower upright and Tower in reverse. So, Tower in reverse, meaning, it can be some of you, kung sino man sa inyo, it's either this person or you, pile number 1, is not accepting the ending, okay? So, meron dito sa inyo, isa sa inyo dito na hindi pa tanggap kung ano yung, kung naghiwalay man kayo nito ng hindi maganda, hindi pa natatanggap kung ano yung nangyari between the two of you. Okay, siguro, yung iba sa inyo, walang closure. Okay. Or, clouded pa yung isip. Kumbaga, pwede sigurong hindi pa naniniwala dun sa nangyari. Hindi makapaniwala, in short, okay? So, kung sino man sa inyo, dalawa, yung ganito yung nararamdaman, so, siya, yung nasa energy ng the Tower in reverse, okay? Next card. 8 of Wands, fire sign.
So, it can be a fire sign, Sagittarius, Aries, and Leo. Okay. Pwede rin, it can be married ka dito sa person na to or na-engage ka dito sa person na to. Okay. This ex of yours, meron dito sa inyo, it's either ikaw or this ex is a artistic person. Okay. Magaling mag-drawing. Artist. So, pwedeng fast-paced and a very creative person. Okay. Very creative person. So, sino sa inyo yung ganyan? So, malalaman nyo kung sinong ex to. Kung sino yung dinidescribe sa reading. Okay. Next. Justice. Oh, di ba? Justice card. So, siguro meron sa inyo dito, it's either you, pile number 1, or this person feels na merong injustice na nangyari dito sa inyong dalawa. Okay? Siguro kung sino man sa inyo yung nasaktan. Okay? Meron ditong sobra-sobra yung pinagdaanan or sobrang napahirapan. Okay? And pwedeng you are asking for justice. Okay, siguro kung sino yung nasa Tower in Reverse na hindi pa rin makapaniwala na nagawa niya sa akin yon. Okay, may narinig akong ganon. Or hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin yon. Okay, this Tower in Reverse wants to have justice. Okay, or it can be magkakaroon ng justice. Okay, sa nangyari sa inyong dalawa. So, titingnan natin kung ano pa yung mga messages na makikita natin para ma-lighten tayo dito sa card na nauna. Okay. Pwedeng this person is a judge, policeman, or parang something with the law. Okay. Or it can be this person is nagkaroon ng problema sa law or sa justice, or merong law na involved. Okay. Meron ako nakikitang ganon. May law na involved. Something like that. Okay. So, tingnan natin. Oh, the Devil. Capricorn. Oh. Guys, kapag lumabas kasi ang The Devil sa reading, it can be, it has a toxic situations. Okay. Or meron toxic behavior na pwede sigurong yung isa sa inyo na merong the Tower in Reverse is parang minamas niya yung totoong nangyari. Okay. Parang pinapaganda pa niya kung ano yung, ito, magbibigay ako ng example. Babae sa akin lalaki. Yung lalaki nag-cheat dun sa babae. Okay. Talagang ginamit siya, nagwaldas ng pera, ginamit lang yung babae, niloloko siya. Pero yung babae, hindi siya maniwala na niloloko siya ng lalaki. Parang fina-fantasize pa niya. Okay, parang nagbibigay pa siya always ang benefit of the doubt. Parang ganun. Pagka yung devil is lumabas sa reading. Okay, meron ako nakikita dito na it can be yung the toxic behavior is not seeing the truth. Okay. Yes. It can be a Capricorn, ha. Guys, pasensya na kayo sa ingay ng aso. Okay. Next card. King of Wands, fire sign again. It can be a fire sign, Sagittarius, Aries, or Leo. Or it can be you, pile number 1. Meron akong nakita dito na this person, okay, is a dominant person or a very dominant person na parang nagiging dominante na siya in negative side. Okay. Yes. And meron akong nakita na this person is with may tendency na parang para siyang nagiging mata pobre.
Okay, merong may pagkamata pobre or merong parang nagbubuhat ng sariling upuan. Mayabang, boastful, meron akong narinig na ganon, ha? Masyadong ito yung klase ng partner na pinangungunahan kanya sa very controlling, okay? This person is a very controlling person. Okay? Gusto niya siya yung nasusunod palagi. This is an older person. Okay? If this is your ex, this is a older person, mas may edad to sa'yo. Or pwedeng ikaw yun, pal number 1, vice versa. Okay, meron din ako nakita dito na may narinig ako na parang dahil siyang mas may edad sa iyo, feeling niya siya palagi yung tama. Kung ano yung sinasabi niya is yun palagi yung tama. Okay? May narinig akong ganon. Ito yung klase ng person na kahit ayaw mo, yung napag-usapan ninyo, hindi po pwedeng hindi ka sumunod sa kanya. This ex of yours. Some of you, pal number 1, and meron akong nakita dito siguro, yung iba sa inyo, hindi naging masaya dito sa person na to. Yung iba, ha? Meron talagang nangyari dito na injustice. Tingnan pa natin, ha? Six of Swords. Earth sign. It can be an earth sign. Gemini, Libra, Aquarius. Meron din ako nakitang water sign, ha? Scorpio, Cancer, Pisces. Meron ako nakita dito na parang nung naging ex mo to, nung naging kayo nito, wala kang sariling desisyon. Okay. Kasi this is a controlling person. Yes. Ito yung lagi nagdedesisyon sa inyong dalawa. Meron akong nakitang ganon. Kapag ka hindi nasunod yung gusto nitong mangyari, ginagaslight ka, or kinukonsensya ka. Meron ako nakita sa inyo na some of you is a very nice person, a very caring person, maalaga na person, very concerned na person. Meron ako nakitang ganon. Kasi, may injustice nangyari dito. Or it can be, talagang baka merong ginawa sa'yo itong hindi maganda na involve ang law. Okay? Meron ako nakita dito na may involved na law dito. Okay? So, tingnan pa natin. Energy check-up, guys. Tingnan natin your energy oracle card. Happy family. Okay. So, meron ako nakita dito na pwedeng ikinasal ka dito sa person na to. May marriage na involved dito. Okay, so tagay natin dito. Merong marriage na involved dito. Naging asawa mo to. Okay. And siguro, yung justice or yung law na involved doon is pwedeng kung ito ay nag-cheat. Okay, divorce or it can be nagkaroon to ng kaso. Ano ba yung mga kaso kapag ka nag-cheat ang lalaki? Ano ba? May narinig akong fraud. Some of you, ha, pa number 1, itong ex na to, nagkaroon ng kasong fraud, estafa, bigamy. Meron ako narinig, bigamy. Okay. Tingnan natin sa yung tea leaf oracle card. Younger woman. Dealing or relationship with a younger woman. It can be you are the younger woman.
Okay, siguro nakarelasyon mo to, bata ka pa. Sabi ko nga, di ba? This masculine or this ex of yours, which is a male, is older than the woman. Meron akong nakitang ganun or vice versa, mas matanda yung babae kaysa doon sa lalaki. Pero kasi, mas may nakikita ko dito na mas matanda yung guy kaysa doon sa babae. Okay? You are the younger woman in the relationship. Okay? Yes, you are the younger woman. Nagkaanak kayo nito. Nagkaroon ng pamilya. Okay? Tingnan pa natin. Rabbit. Too much concern with sexual matter. Oy. Maybe this person siguro nagkaroon to ng, it can be this person forced you to have sex. Okay? It can be. Na siguro dumadating na sa point na parang nababastos ka na. Or maybe this person cheats kasi siguro if you're a very formal person, okay, a very, ano mo yon, yung timid person, maybe this person is mahilig sa sex, kaya siya pwedeng nag-cheat or pwedeng nagkaroon siya ng kaso kasi merong guys na law na kahit mag-asawa sila kapag pinilit ng lalaki na makipag-sex yung wife niya, may kaso kasi yon. So, it can be, okay. Next, angel. Spiritual guidance, protection from harm. Okay. So, maybe, kaya siguro, kayo naghiwalay nito, pile number 1, because your angel, okay, protect you from this person. Right? Pinotektahan ka ng angel mo. Siguro talagang talagang kung ano man yung ginawa niyang kasalanan sa iyo is hindi ordinaryo. Okay. Meron ako narinig na nagka-trauma ka din dito sa person na to, this ex. Okay. Meron ako nakita dito na this person is hindi siya masyadong emotional kind of a person. Meron akong narinig na may pagka-controlling nga to, may pagka-narcissist tong person na to. Okay. Kapag merong nangyaring hindi maganda sa inyo or limbawang naninisi to, meron akong nakitang ganun. So, tingnan natin Dragon. Beware of self-delusion. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Kung ikaw, pile number 1, yung nasa tower in reverse na energy, pwedeng nagiging delusional ka dun sa nangyari. Okay? Pwedeng hindi mo matanggap po ano yung nangyari between the two of you. Okay? Kasi nga siguro sobrang ka nasaktan nito, pwedeng na trauma ka. Okay? Or this person is having a delusional tendency or siguro may pagka-delusion tong person na to eh. Siguro mayroon ako nakita seloso. Okay? Natin. Okay. Month of May. Okay. Kung sino mag-resonate ng month of May, pwedeng nakilala mo to ng month of May. Naging kayo ng month of May or naghiwalay kayo ng month of May. Something with May. Okay. Month of May. Okay. So, tingnan pa natin. Interlude. Pause, timing, factor.
Meron ako nakuha dito na maybe this person is watching you, or you pile number 1 is watching this person. Okay. Or po pwedeng tingnan pa natin magbaba pa ako ng isa. Ayan, past happened. Okay. So, this is the confirmation na po pwede sigurong this person is some kind of a soulmate pa rin. Okay. Or meron akong nakuha dito maybe if this person is not having a toxic tendency, you are the one who is hindi maka-move on dito sa person. Okay? Or this person is hindi maka-move on sa'yo. And still want a happy family with you. Okay? Take what's resonate. This person is a wise person. Some of you yung iba sa kanila, kung hindi to narcissist or controlling person, this person is an old soul, okay? A very wise person. A positive traits of a king of wands, okay? A leader. A mature person. And maybe you are the younger woman who is immature. Okay. And siguro kaya kayo nagkahiwalay nito kasi there are some hindi pagkakaunawaan kasi nga siguro maybe the younger woman is immature, hindi pa, kumbaga wrong timing. Okay? It has to do with it timing factor, okay? Syempre, dahil bata pa, kung sino man yung bata dito, babae, is parang sabihin natin, codependent, okay. Wala pang direksyon yung buhay, okay. Basta younger pa yung girl dito May nakikita kong younger pa yung woman. Pero kasi yung guy is a mature man. Hindi tama yung yung timing. Maybe this person wants to have a family na, kaso, hindi tama nga, kasi nga, bata pa yung babae. Okay. Sorry guys Inom lang akong tubig. Tignan natin yung love message oracle card mo. Pile number 1. First card. Twin flame. This person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Okay. This is your twin flame daw, guys. Some of you this is your twin flame. Okay. Yung iba sa inyo, hindi lang tama yung timing. Kaya kayo naghiwalay nito. Maybe the other person needs to grow up. Okay. Kailangan ayusin pa kung ano man yung mga childish na pag-uugali. Kasi this is a king of wands. Matured na kasi to, while the other one is immature. Okay. Kaya siguro, kung sino man yung hindi makamove on dito, and siguro nakikita ko yung younger Yung younger, yung parang mas nag-iisip dito sa person na to is twin flame mo kasi to. Guys, yung twin flame connection is mahirap. Okay.
pwede nyo i-search ano ba yung twin flame connection. Kasi, twin flame, lahat ng trauma mo kasi dyan is lalabas. Okay. Lahat ng shadow side mo, nandiyan, lalabas yan. So, kailangan mo ma-overcome yon. Okay. Ititrigger nyo ng ititrigger ang isa't isa. So, ganun ng twin flame. Okay. Next. Kakasabi ko lang. Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Guys, kakasabi ko lang, codependent. Yes. Maybe the younger woman is immature. A codependent one. Guys, andito yung the devil. Maybe the younger person is childish, codependent, not matured pa, okay? And hindi kayo magtugma nitong person na to kasi this is a king of wands. Okay. Next. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Okay, so kanina 'di ba may sinabi akong trauma. Nagkaroon ng trauma dito sa person. Kasi nga ang twin flame journey kasi guys is a very difficult kind of a cycle or sabihin na nating pagdadaanan. Kasi nga ititrigger nyo ng ititrigger ang isa't isa. Meron mga twin flame na nagtatagal kasi nagtutulungan. Okay. Mirror soul kasi ang twin flame. Okay. Ibig sabihin, merong pagkakataon na same kayo, okay, same kayo ng pinagdaanan, same kayo ng trauma, okay. Guys, ang hirap kaya nun. Same. Kumbaga, same kayo ng pinagdaanan, same kayo kung paano i-trigger ang isa't isa. Okay. Yes. And maybe, if ikaw man yung guy, dito, pile number 1, some of you is the guy in this relationship. Siguro, talagang nahirapan ka dito sa younger woman na to. Okay, kasi nga, this is an immature woman. Okay. Delusion. Woman. Okay. Stubborn. Meron ako narinig stubborn. Okay. So, tingnan pa natin. Past happened, past card. Past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. Guys, ano sinabi ko kanina? Okay. You have history with this person. Okay? Kaya, pakiramdam mo, matagal mo nang kilala tong person na to. Pakiramdam mo, siya lang yung person na sobrang nasaktan ka. Okay. Ito lang yung person na talagang sobrang nahirapan ka, umiyak ka dito sa connection nyo. Kasi this is a soulmate. Okay? This is a soulmate. Last card. Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. If you still manifesting this person, if you are the king of wands, okay, and siguro kahit a childish tong person na to, you still want this person, you can manifest this person. But if you don't want this person, wag mo siyang laging isipin para hindi mo siya ma-manifest. To those na gusto pang makabalikan tong person na to, ang sabi dito, minamanifest mo daw tong person na to eh. Kaya, kung ano yung gusto mong mangyari, is mapapasayo soon. Okay? Meron ditong some of you meron akong naramdaman na meron dito gusto pang makabalikan tong person na to. Tower in reverse is,
pwedeng ayaw pang maghiwalay, or pwedeng hindi matanggap yung nangyari, or yun nga, ayaw maghiwalay. May part na yun na may nakikita ako doon. Okay. So, tingnan nga natin kung anong date. May daw ang sabi niya, May month. So, tingnan natin. So, tingnan natin. Guys, this is the month and this is the date. Okay, so tingnan natin. Kung ano bang date, month, ano bang number yung significant with this person. Oops! Ulitin natin. Ulitin natin yung last. 4 April and 4. Uy! 44. Okay, number 44 is significant. It can be May 4. Okay. So, tingnan pa natin. Okay. 9. September 19. September 19. Okay. September 19. Tingnan pa natin. Last 3, March 16. March 16. Okay. So, pwedeng significant yung date. Okay. So, question. Mahal ka pa ba nung ex? Masasabi kong yes, okay. Kasi meron dito na gustong makipagbalikan. Okay. Kasi meron dito nagmamanifest pa nung isang person. Okay. Pero kasi may nararamdaman kasi ako. May nararamdaman ako na yung babae dito, okay, is yung gustong makipagbalikan kay King of Wands. Yes. Baka si younger woman yung nagmamanifest kay King of Wands. Okay. If ikaw yung nasa side na yon, yes, mahal pa nitong younger woman si King of Wands. Okay. Kasi minamanifest pa niya yung person na yon. Okay. So, vice versa na lang. Basta yes ang nakuha ko dito na sagot. Okay? Pile number 1. So, I hope nag-resonate sa'yo yung reading natin. Okay? So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. Okay? And kung hindi nag-resonate sa'yo to, pwede kang manood ng pile 2. Okay? Baka merong messages doon or mag-resonate sa'yo yun. Okay? So, pile number 1, maraming salamat. Go na ako kay pile number 2. Bye! Pile number 2, kamusta? Happy Saturday! Kung ang napili mo, pile number 2 is Heart with Luck. Okay, nasa kaya susi nito, pile number 2? Baka nasa yung susi. Okay. So, tingnan natin. Mahal ka pa ba ng ex mo? Pile number 2. Ha? O, malalaman natin. Tingnan natin. Pile number 2. Mix of two kind of tarot cards and oracle cards ang ginamit natin dito sa reading. Okay, so, tingnan na natin agad. Pile number 2. The Chariot. Oy. Meron ditong nasa crossroad. Pile number 2. Siguro, meron akong narinig na merong iba sa inyo indecisive. Kung pupuntahan ba tong person na to, mag-move on na ba?
Ano akong nakita dito na merong indecisive kung mag-move on na ba or mag-i-stay pa. Or pupuntahan yung person or hindi. Meron akong nakita. Maybe this person is a biker or you, pile number 2 is a biker. Okay. Nine of Cups, water sign. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Wish fulfillment. Okay. Meron ako ditong nakita na kung sino man sa inyong feminine or masculine, kung this is a guy, this person is talagang matyagatong person na to. This is a hardworking person. Nag-invest to ng time sa'yo, effort. Basta may nakita ko dito, nagpagod, nagpakahirap, sinuyo. Meron ako narinig na merong sinuyo dito ng sobra-sobra. Okay. Kung sino man dito yung person talagang sinuyo niya yung other person. Niligawan niya talaga ng sobra. Iningatan niya. Wish fulfillment. Tingnan pa natin. Di ba? Wheel of Fortune. Meron ako nakita dito na free will. Okay. Meron akong nakita dito na kung ano man yung nangyari. Siguro yun fated na mangyari yon kasi siguro yung isa sa inyo, either one of you still have lessons na kailangan matutunan. Yes. Meron ako nakikita dito. Kumbaga parang ni-restrict muna kung ano man yung nangyari sa inyong dalawa. Kasi maybe the other one is overgiving while the other one is not investing. Meron kasi ako nakikita dito na sobrang nag-invest doon sa person na isa. And maybe, hindi naman nasusuklian yon pabalik. Yes, meron akong naramdaman na ganon, ha? Take what's resonate, guys. Tingnan pa natin. Knight of Cups. Water sign again. Nine of Cups, tapos Knight of Cups. Romantic. Talagang meron talagang romantic to. Paano ba to? Magaling manuyo. Ito yung klase ng person, kung sino man yung lalaki dito, pwede rin naman babae. Yung kapag ginusto niya or kapag mahal niya talaga, talagang susuyuin niya talaga. Gagawin niya talaga lahat para doon sa isang person na minamahal niya. Hindi ko alam kung ikaw to, pile number 2, or this is the person na tinutukoy dito. Yes. Someone dito is a younger male or female. Okay, meron ditong mas younger kesa dun sa isa. Okay. Five of Wands, fire sign. Meron ako nakita dito. Talagang this person, naging competitive tong person na to. Siguro, if you are the female who is maraming nanliligaw sa'yo. Okay, maraming nagkakagusto sa'yo. Okay.
maybe this person is nakipag-compete siya talaga to have you in his or her life. Okay? Talagang sinuyo ka nito. Pinaghirapan ka nito. Okay? Oo, madaming pinagdaanan to. Itong person na to. Okay? Tingnan pa natin. Two of Cups. I told you from Knight of Cups, Two of Cups, and then Nine of Cups. Diba? Meron ako nakita dito na yung iba sa inyo is equally love this person naman. Yes. O pwedeng wish fulfillment nyo ang isa't isa. Okay. Meron lang siguro ditong isa kaya nagkaroon muna ng restricted or restriction sa relationship ninyo. Kasi siguro yung isa has a trauma or meron siyang kailangang matutunan or both of you is kailangan may matutunan pa sa life. Okay po, pwede sigurong parehas pa kayong bata nito. It can be. Malalaman natin. Okay. Water sign again, fire sign. Energy check. Broken heart. Number 9. Some of you, pile number 2, parehas kayong nasaktan nitong person na to. Kasi nakita ko naman dito na equally you love each other naman eh. Two of Cups. You both love each other. Parehas yung wish fulfillment ng isa't isa. Kaso kasi siguro, meron akong nakita din na some of you, pile number 2, na this person, na ex mo, is may pagka-childish. Okay? May pagka-childish. May pagkaisip bata pa. Right? Oo, may pagkaisip bata pa. Meron akong nakita, may pagkaisip bata pa. May kailangan pang matutunan na lesson. Okay. O pwede sigurong palagi kayong mag-away, hindi kayo nagkaintindihan. It can be. Tingnan natin sa tea leaf mo. Beetle. Good fortune. 2 times of fortune. Tingnan pa natin, ha? Kangaroo. Unsettled times, need to plan ahead. Parehas pa kayong bata. Meron ako nakita dito na some of pile number 2 is parehas pang bata. Ano pa, marami pang mga hindi na unsettled. Kayo parehas sa buhay ninyo. Pile number 2. Some of you, Next. Whale. Great worry over nothing. I told you. If you are an immature person, or you're still young, maybe, you have the tendency to worry over nothing. Okay, so pwedeng kahit na maliit na struggle lang or maliit na problem lang, pinag-aawayan nyo agad. Pwedeng ganon. Okay. Meron ako nakita dito, emotional, sensitive. Okay? Mabilis masaktan. Maybe ito yung person na yun, or maybe ikaw, pile number 2. Next, cane.
Pay attention to your health. Okay, baka yung iba sa inyo, stress. Okay, over this person. Or po pwede sigurong nagkakaroon ng depression dahil dito sa person na to or dito sa relationship na to. Kasi nga, if you are still young or both young, po pwede kasing mangyari yon. Nagkakaroon ng imbalance. Baka parehas yung focus ng isa't isa, tapos yung mga kailangan nyong gawin sa buhay ninyo is hindi nyo magawa. Kasi, andito yung buong oras ninyo sa relationship. Or, ito, dito sa person na to. Vice versa. Next, cobweb. Protected from negative forces beyond your control. Okay. Ang sabi naman, protected naman daw kayo sa any negative na na po pwede nyong maranasan na out of your control. Okay. Po pwedeng this person protects you. Okay. Or you are the person na pinoprotektahan tong person na to. Still. Or maybe this person is overprotective person. O pwedeng ganon. Next. You are highly thought of bow or bow. Okay. Ano ka pa rin ito? Naaalala or you are both iniisip ang isa't isa. Okay. Because meron ako nakikita dito na so much love. Okay. So much love. Okay. Sa isa't isa. Siguro kahit na naghiwalay na kayo nito or magkalayo kayo nito, mahal nyo ang isa't isa. Hindi nakakalimutan yung isa't isa. Siguro kasi you invest your time. Okay. Parehas sa relationship na kung ano yung meron kayo. Kaya nga parehas kayo na broken heart dito. Okay. So, tingnan pa natin. Month of the year, April. Okay. So, pwedeng April ang pangalan ng girl or it can be happen in the month of April. Nakilala mo to ng April. Nag-break kayo ng April. Okay. Tingnan pa natin sa situation cards mo. Intervention, rescue, or others involved. Meron akong nakikita dito na pwedeng intervention yung nangyari sa inyo. Okay. Kasi meron pa kayong kanya-kanyang dapat pagdaanan. Okay. May mga kanya-kanya pa kayong lessons na kailangan pagdaanan. Kasi dito pa yung wheel of fortune eh. Na-restrict pa muna kayo sa isa't isa eh. I don't know why. Siguro nga kasi if you are both young, okay, pwedeng yun yung dahilan kung bakit kayo nag-separate. Okay. Tingnan natin. Threatened. Embarrassed. Okay. Okay. Sorry guys meron ako nakita dito na someone or isa sa inyo is maybe merong problem sa sarili pa. Okay, pwedeng mababa ang self-esteem. It can be. Meron ako dito nakikita, meron pang dapat na matutunan eh. Yung parehas kayong may kailangan pang matutunan dito. Tingnan pa natin Access granted.
Pwedeng sa social media mo nakilala to. Guys, tingnan nyo Key, right? Yung pendant mo, tingnan mo. Diba? This person is the key to your heart. Vice versa. Both of you. This person, maybe friend mo pa rin to sa Facebook, or this person is still watching you. Okay? Even though, siguro hindi kayo magkasama, or siguro magkahiwalay kayo, he or she still watching you from afar. Okay. Maybe this person is the one who is protecting you. Okay. Binabantayan ka lang niya palagi. Okay. Pinoprotektahan niya, ginaguard niya. Ikaw pa rin. Kasi siguro, alam niya sa sarili niya, soon, pagka naging okay na yung sarili niya, babalik siya sa'yo. Okay. Lagi ka nitong inaalala Okay. Siguro kung you are worrying if this person forget you, no. This person, hindi ka nakakalimutan. Okay? Kaya huwag kang mag-worry. Okay. So, tingnan pa natin. Tingnan natin yung love messages mo. Meron kang 4 na card. Pile number 2. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. Sabi ko na sa inyo, di ba? Someone is not attractive enough yung nararamdaman niya. Merong may mababang self-esteem dito. Kung sino man sa inyong dalawa. It can be you, pile number 2, or it can be this person. Sabi dito, put yourself first. Okay? Next card. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Sabi ko na, diba, marami kayong lesson na dapat matutunan pa. Okay. Maybe siguro, marami kayo nitong, kahit na mahal nyo yung isa't isa, marami kayo nitong hindi mapagkasunduan. Okay? Meron ako nakikita meron kayong hindi mapagkasunduan. Siguro, some of you is, alam mo yun, may mga flaws. Wala namang perfect na tao. Hello, guys. Walang perfect. Okay? You need to love your flaws, love yourself, para at least, matanggap mo rin, ma-accept mo kung ano yung flaws ng partner mo. Okay? So, ito yung nakikita ko. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself. Maybe, siguro, some of you is, siguro, ang tingin ng taba-taba, overweight, okay? Siguro, some of you, ang tingin sa sarili niyo, you're not attractive enough, okay? No. This person, meron akong nakita na this person adore you, okay, so much. Okay. Kung sino man dito may mababang self-esteem, wala siyang pakialam. Yung person na to, yung ex na to, kung sino man yung guy dito, wala tong pakialam kung ano yung tsura mo. Okay? Kung yung babae man yung mababa ang self-esteem, vice versa ha. Kasi this person adores you. Iniisip ka pa rin ito. Pinoprotektahan ka nga nito Next, reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Work on yourself, guys. Please, work on yourself. Why? Soon. Okay, soon. Kung ito man yung ex na gusto mo makabalikan or makita in the near future, makikita kayo nito. Okay? So, work on yourself. If you have the problem na wala ka masyadong self-confidence, okay, hindi ka confident sa sarili mo, feeling mo parang you are not attractive enough or so what, please work on yourself. Okay?
reach your goal. Because this connection or this person will manifest in your future. Okay. Last card. Patience. Some things still need to be dealt with for this connection to manifest. I told you. Ang sabi ko. Hard work. Okay. May kailangan pa kayong matutunan. Bawat isa sa inyo, okay? Ang kailangan, mahabang pasensya. While waiting for this person, which is nasa sa inyo naman kung gagawin nyo yon, work on yourself, okay? Kasi, kung gusto mong maging kayo ulit ng person na to in the near future, mag-manifest yun. Ayun ang sinabi ng card, ha? Binabasa ko lang. Okay, so tingnan natin. Okay. Siguro inaantay mo rin tong person na to. This person is the key to your heart. Okay, vice versa. Meron sa inyo siguro naghiwalay kayo nito. Hindi ka nakipagrelasyon kasi you're still waiting for this person or this person still waits for you. Mahal ka pa ba nito? Yes. 100%. So tingnan natin month at saka date. Ay, sorry. Tatlong roll. April. Baka April name mo, pile number 2, tingnan natin. 11th. Uy, November 8. Uy, November 8, Scorpio. Scorpio. Ay, November again. 4. November 4. Tingnan natin. Last shuffle. Ay, last roll. Oop. Ulitin natin. 4. So, maybe number 44 is significant. Okay. April 4. Oh, April 4. January, February, March, April 4. Oy. April 4 is significant sa'yo. Pile number 2. Okay, so sinagot ko na yung tanong kanina. Mahal ka pa ba nung ex? Yes. This ex still loves you. Okay? Kailangan lang meron kayong matutunan pa muna. Wheel of Fortune is here. And the Beetle, which is a good fortune card of a tea leaf is here. So, ibig sabihin, kung anong gusto mo mangyari in the near future, it will manifest. Okay? So, nasa sayo. Ang susi. Okay? Ang susi. Kung ano mangyayari dito sa connection na to. Kung ayaw mo na, edi, okay lang. Okay, so kung gusto mo pa, makikita kayo itong person to in the near future. So, work on yourself. Okay, pile number 2. So, I hope nag-resonate sa'yo to. Itong reading, kung hindi, balik ka kay pile number 1. Baka magre-resonate sa'yo yung reading doon. Or, kung ngayon, hindi mag-resonate sa'yo, since timeless naman tong reading na to, soon, or sa mga susunod na araw, pwedeng maging resonated sa'yo. Okay, so, abangan nyo pa guys yung aking next upload. Okay, na i-upload ulit sa channel. Please don't skip ad, okay? Para help na rin po yun sa akin. Okay, so maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe please para mas lumaki pa ang ating community. Okay? Guys, soon baka mamigay ako ng card. Okay? So, abangan nyo yan. Okay? Maglalabas na lang ako ng announcement.
Okay, so maraming salamat. Pile number 2. I hope nag-resonate sa'yo to. Bye!